Wait lang, magpahinga tayo. Ba't ka ba? Wait lang. Oy, BDRRMV. Ay, Wait lang, napagod ako. Wait lang. Grabe nakakapagod. Wow. Okay, go. Tuloy nyo. mother. Mother, go na, ikaw na. Go lang po. Pasabog. Wait lang, baka di ko rin abot to box. Grabe no, grabe ang mga mother talaga no. Save mo ako ah. Ay! Ano yun, out ba yun or pasok? Pasok yun. Pasok, okay, sige. Anong bawal labas sigipin? Sige. Alawag, ano? Mm. 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 Mm-mm. Mm. Bakit hindi kailangan ilabas yung ngipin? Actually, hindi ko rin alam pero feel ko Parang mas may expression tayo. Oo, kasi ma-express kasi tayo kapag maglalaro, Pagtatalon. ganun. Tapos parang, di ba? Hinahayaang ma-express yung mga emotions nyo sa paglalaro. Eh, hindi ba parang part na yun? Feel ko hindi naman siya attached sa emotion. Pero ang napansin ko, merong hierarchy na nagaganap sa mga laro natin. Kasi pansin mo, may yung mga laro natin noong bata pa tayo, katulad nito, Chinese garter, may mother, pati sa patintero, di ba Yeah, meron? meron. Yun napapansin ko na, so yun na nga, may napapansin akong parang hierarchy na nangyayari kasi, yun nga, mother is always the savior. Yes. So parang naging norm na siya sa society na rin natin kasi every time na parang may gulo, ang mother lagi ang taga-salba ng mga nangyayari. Yes. Pero I don't think na hindi lang ang nanay ang parang hindi lang nanay yung laging taga-ayos ng mga gulo, ganon. Yes. But I think any one of us can save that circumstance. Yeah. Pero may tanong lang ako sa inyo. Tatalon ba? Tama na, talaga magchika na lang tayo dito. Ito ang tanong ko sa inyo. Naging mother na kayo sa mga laro? Yeah. Always. Hindi ako naglalaro. Ako never. Hindi ako naglalaro. Ba't di ka naglalaro? Kulong lang ako sa bahay. Kasi sakitin ako. How about you? Never. I mean, hanggang, ito nga, level 3 lang yung kaya ko eh. Ikaw? Always. Wow, always talaga, grabe. Tumbang preso. ikaw, ate. Ako yung anak-anakan ng Ay, anak-anakan. Yes. Ako yung tagasunod. So parang ikaw lang yung binubuhay sa laro. Oo. Kasi Kasi ako yung I'm willing to take the risk. wow, willing to take a risk. Pero grabe, no? Dahil dito sa mga larong ito, nagre-reflect din siya talaga sa society natin. Yes. Na merong hierarchy din na nagaganap sa bansa natin. But, do you think na ang hierarchy is a negative or a positive thing for us, the society? For me, I think I wouldn't say it's so-called positive, pero yes, parang meron siya pagka-positive. Kasi, what do you call this? Parang we need to, parang we feel like we need someone for guidance. Parang ganun. Yeah. How about you? Yeah, I think din naman, parang half-half. Kasi, siyempre, paano din naman mag-work ang society without someone leading us, diba? Pero, it will be negative if that leader or that mother is parang hindi niya nagagawa yung dapat niyang True. gawin for it to lead the society. Okay. How about you? Same with them. I'm neutral lang kasi there is positive and negative side of everything naman. Pero kasi itong hierarchy na to it was long influenced
by us simula pa nung Spanish era. Actually, hindi pa Spanish era eh. Mga pre-colonial era Yes, pa. mga So pre-colonial. parang meron nang nangyayaring hierarchy. Yes. However, yun nga, during those times, ang mga nakaupo lang sa hierarchy, yung mga men. Royals. Actually, lalaki, di ba? Usually. Pero, based sa mga nabasa ko nun, sa pre-colonial naman natin, merong hierarchy, but meron pa ring babaeng nakaupo as a leader. Yes, Ganon. yes. Pero, yun na nga, dahil nung Spanish, after Spanish, American, ganyan, dito napapansin yung hierarchy, tapos yung pagiging favorable sa mga lalaki. So, sa inyo, mga ate ko, kayong mga girls, anong sa tingin nyo anong nafe-feel nyo na yung kapwa nyong babae is like parang walang karapatan para umupo sa isang position, ganun. Tama na. I mean, of course, it's sad. Kasi, syempre, I mean, hindi naman siguro sila gustong pumunta dun sa parang lead top kung wala silang kayang patunayan, di ba? Ganon. So, for me, it's really saddened na hindi natin na pagbibigyan sila for it to lead for us. Kasi malay mo, meron din silang mas better ang tawag dito, thinking about how to lead us. How about you? What's the question again? What do you feel na yung kapwa Talagang nyong lutang babae na is like parang hindi nabibigyan ng karapatan na umupo sa isang posisyon na ang posisyon na yun ay para lang sa mga lalaki, ganun. Unang-una talaga nakakalungkot kasi bakit puro lalaki lang ganun, meron namang mga babae dito, mga ganyan. Yes. And then, second is that, parang andun na rin medyo yung, hindi naman sobrang galit na, pero parang frustration lang, ganun. Kasi, biruin mo oo naman, malalakas yung mga lalaki, may mas, silang may differences, pero, kaya din naman mag-lead ng babae. How about you? Siyempre Ay, yun na lang yung mic niya. siyempre pagka naririnig ko yun always, tapos parang para sa akin nakakaano siya, siyempre nakakainis. Hindi lang siya inis talaga, like, ganun talaga siya. Ay, ganun. Paano ulit? Pero yeah, yun nga. Pero, May mga like, hindi lang naman yung hindi lang naman, meron din naman mga kayang gawin ng babae na kayang gawin ng mga, I mean, may mga kayang gawin ng mga babae na kaya gawin ng lalaki, may mga kaya rin ng mga lalaki, na kayang gawin din ng mga babae. so, equality talaga ang hinahangad Pero natin. sometimes nakaka-take lang kasi bakit ganun, we were made equal. So, bakit yung mga lalaki lang parang nakakahangat? Kaya nga, nakakalungkot talaga siya. Pero, tayo nga, ngayong Gen Z tayo, parang what we can do talaga is to feminism. I mean, yeah, to push forward the feminism movement, the women empowerment, and also, kasi tayo parang, ang Gen Z is, tayo yung nagkaroon ng sudden shift sa generation. Like, yung mga bata tayo, nabutan pa natin yung mga old tradition. Tapos, nagkaroon ng shift dahil nasa online na, yun na, yung mga Bisonet, ganun. Yeah, actually doon. Kaya, parang tayo yung naging catalyst. Catalyst. Alam mo, magkaroon na nga lang ulit tayo. Tara na nga. Ano na? Nasa tayo nga? Okay, go. Ay, may tenga pa ba? Nagana na ako babae.